Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. At maligayang pagdating sa aming espesyal na Pasko ng Pagkabuhay, ang espesyal para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay. Ngayon, susundan natin ang mga huling hakbang ni Jesus sa Via Dolorosa hanggang makarating sa bundok ng Kalbaryo, ang lugar ng pagpapako sa krus. Papasok tayo sa libingang walang laman ni Jesus at titingnan natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay ngayong taon, kung paano ipinagdiriwang o hindi ng Jerusalem ang Pasko ng Pagkabuhay sa gitna ng mga araw ng digmaan. Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito na kakaiba sa lahat ng nagawa na namin dito sa aming channel. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Nasa simula tayo ng Via Dolorosa. Makikita ninyo dito ang numero 1 ito ang nagmamarka ng unang istasyon, ang simula ng landas na ito. Kung dumating tayo sa lugar na ito, 2,000 taon na ang nakalipas, mayroong isang napakalaking kuta dito na tinatawag na Kuta ng Antonia. At naroon si Poncio Pilato, ang Romanong gobernador, at tinala si Jesus sa kanya. Nilitis siya at hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. At dito sa Kuta ng Antonia, ibinigay din sa kanya ang krus. At napilitan siyang buhatin ng krus sa mga kalsada ng lungsod hanggang sa lugar ng pagpapako. Ang daang ito ay tinatawag na daan ng krus o banal na daan o daan ng pagdurusa. At ito ang daang sabay nating lalakarin ngayon. Ang daan ng pagdurusa ay may humigit kumulang 1 kilometro ang haba at karamihan dito ay paakyat. Ang Pasko ng Pagkabuhay sa banal na lupain ay karaniwang panahon ng pagdiriwang at kasiyahan. Isang panahon kung saan pinag-uusapan ang pag-asa at muling pagkabuhay. Ngunit ngayong taon, nararanasan natin ang isang Pasko ng Pagkabuhay na lubang kakaiba. Dahil tayo ay nasa gitna ng digmaan laban sa Iran. At ang Iran ay sinasadyang inaatake ang mga sibilyang lugar, pati na rin ang mga banal na lugar. Kasama na ang paggamit ng mga misil na pumuputok sa mga piraso. Mula na magsimula ang digmaan, 12-12 ng beses nang tumunog ang mga sirena dito sa Jerusalem. Dahil sa mga misil na pinakawalan mula sa Iran. At ang ugiba ng isa sa mga mise na iyon ay bumagsak sa loob ng lumang lungsod. Tingnan ninyo ang mga larawang ito. Tingnan ninyo kung gaano ito kalapit sa Dome of the Rock. At ang mga piraso ng iba pang mga missile na na-intercept ay bumagsak din sa lumang lungsod. Kasama na sa bundok ng templo, sa loob ng kompleks ng simbahan ng banal na libingan at sa kwarte ng mga Hudyo. At dahil dito sa lumang lungsod ay walang mga bomb shelter at ligtas sa lugar na maaring pagtaguan ng mga tao. Sa oras ng isang pag-atake, kapag may sirena o may inilunsad na misil, kaya naman ng gobyerno ng Israel ay gumawa ng isang napakahirap na desisyon na nagresulta sa paghigpit ng pagpasok sa lumang lungsod. May mga araw na ang lumang lungsod ay tuluyang isinara para sa lahat na hindi nakatira dito sa loob at nilimitahan ang pagpasok sa mga banal na lugar. Kasama rito ang payday ng panahoy para sa mga Hudyo, ang moske ng El-Aqsa at ang kompleks ng bundok ng templo para sa mga Muslim, at ang hardin ng libingan at ang simbahan ng banal na libingan para sa mga Kristiyano. Gusto kong gawing malinaw ito na ang mga restriksyong ito ay ginawa para sa lahat ng relihiyon dito sa loob ng lumang lungsod. Ito ay usapin ng literal na pagsagip ng mga buhay dahil sa mga pag-atake ng Iran. Pero talagang nagagalit ako sa nakita ko sa mainstream media o kahit sa bahagi ng mainstream media nitong nakaraang linggo. May mga balitang nagsasabing may relihiyosong paghihigpit at diskriminasyon sa mga Kristiyano, pero hindi ito totoo. Ngayon, nagkaroon ng Paskwa ng mga Hudyo noong Miyerkules, at ang punong rabino ng Israel ay hindi rin pinayagang makapasok sa payday ng panagoy para magdiwang.
Lahat ng mga banal na lugar ay sarado. Ngunit ang gobyerno ay nagbukas na isang eksepsyon na yon para sa katapusan ng linggo ng Paskwa. Parehong Biyernes, Sabado at Linggo. Ilang mga simbahan ay pinayagan. Magbukas muli sa loob ng lumaang lungsod para sa mga pagdiriwang. Ngunit may napakakaunting bilang lamang. Maaari natin buksan ang talakayan kung dapat ban isara ang mga banal na lugar sa lumaang lungsod upang mailigtas ang mga buhay ng tao dahil sa digmaan at mga pag-atake ng Iran. Ngunit linawin natin na hindi lahat ng banal na lugar sa Israel ay sarado. May mga simbahan, sinagoga at mosque na bukas. Sa ibang bahagi ng bansa, may mga lugar na may silungan laban sa bomba kung saan maaaring magtago ang mga tao. Maaari rin kayong mag-iwan ng opinyon sa mga komento kung sa tingin ninyo ay tama o hindi ang hakbang na ito para sa seguridad. Ano ang gagawin ninyo sa ganitong sitwasyon? Pero ang hindi ko matanggap ay ang mga pehing balita at ang maling impormasyon na kumakalat tungkol sa lungsod na ito. Dahil napakalinaw ng katotohanan, pati ang muro ng Panagoy, ang meskita ng Laktia at ang libingan ni Jesus ay may mga restriksyon sa mga araw na ito. Pero totoo, ito ay dahil sa digmaan. Ang nais ko lang sabihin ay umaasa kong ito na ang huling Pasko ng pagkabuhay na ganito natin mararanasan. At sana sa susunod na taon ay makabalik tayo sa landas na ito at makapagsalita lamang tungkol sa kasiyahan at ng mga bagay na tunay na biblikal, makasaysayan at mahalaga. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng nangyayari sa mga araw na ito, mahalaga para sa atin na ipakita ang katotohanan. At tahakin ang landas na ito sa kabila ng lahat, kaya ngayon, nais kong anyayahan kayong sumunod sa Via Dolorosa. Nakikita natin ang maliliit na grupo ng mga Kristiyano na dumadaan at sumusunod sa Via Dolorosa. Oo, pinapayagan ito. Ang hindi pinapayagan ay ang malalaking prosesyon, yung may daan-daan o libu-libong tao, tulad ng ginagawa tuwing mga nakaraang taon. Nakarating na tayo sa isang mahalagang punto ng ating paglalakbay. Dahil dito, ang Via Dolorosa ay may sanggandaan. At ito ay isang komplikadong katotohanan, pero kailangan naming sabihin sa inyo na walang libingan ni Jesus. At oo, may dalawang lugar na posibleng tunay na libingan ni Jesus. Ang isa sa mga lugar ay tinatawag na Simbahan ng Banal na Sepulkro, at ang Via Dolorosa na patungo sa banal na libingan ay nasa direksyong ito. Dadaan ito sa mga istasyon ng Via Dolorosa. At ang isa pang posibilidad ng Kalbaryo at Libingan ay ang lugar na tinatawag na Hardin ng Libingan na matatagpuan sa direksyong ito. At iyan ang gagawin natin ngayon. Sa channel na ito, may mga video kami tungkol sa Hardin ng Libingan at Banal na Libingan. At inirerekomenda kung panurin ninyo pareho, para rin makabuo kayo ng sarili ninyong opinyon. Pero halina kayo ngayon kasama ko sa Hardin ng Libingan. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa Templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Maraming tao ang dumadaan sa landas na ito sa unang pagkakataon. Nagugulat sila na parang katulad ng ito na ibang mga kalsada dito sa lumang lungsod ng Jerusalem. Walang malaking pulang alpombra na nakalatag dito o malalaking palatandaan. Pero ito mismo ang makasaysayang katotohanan. Nang pinilit ni Poncio Pilato si Jesus na buhatin ng krus sa mga kalye ng lungsod,
Karaniwang mga kalye lang yun. At mas mabuti kung sa mga mataong kalye para makita ng pinakamaraming tao ang kahihiyan at pagdurusa ni Jesus. Dito ako nakatira sa Jerusalem. At napakaraming beses na akong dumaan sa mga kalye na ito. Lalo na dito sa Via Dolorosa. At makita ang lugar na ito sa ganitong paraan. Nakakaunti lang ang mga tao. At karamihan ng mga tindahan at negosyo ay sarado. Talagang napakatindi nito. At isang palagyang paalala ng digmaan at ng mga araw na ating pinagdadaanan ngayon. Tingnan niyo kung ano ang itsura ng Via Dolorosa na yung Semana Santa. Sa kahit anong ibang taon, libo-libo ang mga tao dito. Naglalakad at nagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Kakatapos lang naming tumawid sa tarangkahan ng Damasco. Ibig sabihin nito ay nasa labas na tayo ng mga pader ng lumang lungsod ng Jerusalem. At ito ay napakahalaga. Dahil alam natin na ang pagpapako sa krus at libingan ni Jesus ay nangyari sa labas ng mga pader ng Jerusalem. Ang ganap na Paskuha. Tingnan ninyo kung saan tayo nakarating. Basahin ninyo dito ang karatula na nakasulat sa Ingles, Arabe at Hebreo. Ang Hardin ng Libingan. Pero kung titingnan natin, sarado ang pinto. Pero huwag kayong mag-alala, bubuksan din ito ulit. At sa ganitong paraan, makakapasok tayo at maipapakita namin sa inyo ng direkta sa gitna ng mga araw ng digmaan at kaguluhan ang buong Hardin ng Libingan. Naglalakad kami kung saan dating naroon ang hardin ni Jose ng Arimatea at makikita natin dito na hanggang ngayon ay may hardin pa rin. At ang lugar na ito ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan at kapayapaan. Gayunpaman, kapag tinutukoy ng Biblia ang hardin, kadalasan ay hindi ito tumutukoy sa hardin ng mga bulaklak o isang berdeng lugar na basta na lang pandekorasyon. Sa halip, noong panahong iyon, ang hardin ay karaniwang tumutukoy sa isang lugar na pang-agrikultura. Kaya isipin ninyo na noong panahong iyon, ang buong lugar na ito ay pangunahin ng pang-agrikultura. Halimbawa, maaaring may mga taniman ng prutas dito. At maglalakad tayo ngayon sa hardin. Nakakabilib makita ang pagkakaiba ng lugar na ito. Dahil sa labas, literal na may digmaan na nangyayari. Ang mga sirena ay walang tigil na tumutunog sa buong Israel. At bigla tayo pumasok dito sa hardin ng libingan. Nararamdaman natin ang katahimikan, ang kapayapaan dito. Parang pumasok tayo sa ibang mundo. At higit pa doon, ang nakikita natin sa mga tao na narito ngayon ay isang matatag na pananampalataya. At napakaganda nun. Nakikita natin kung paano nananatiling matatag ang pananampalataya sa Jerusalem at sa buong banal na lupain. Pero pag-usapan natin mismo ang lugar kung nasaan tayo ngayon. Narito ang bundok ng Kalbaryo, na kilala rin bilang Golgota o ang bundok ng bungo. At makikita natin ang hugis ng bundok na ito na malino na parang bungo ng tao.
At ang hugis na ito ay mas malinaw pa noon, ilang taon na ang nakalipas, nang isang malakas na unos ng nyebe ang nagtanggal sa bahagi ng tila ilong ng bundok na ito. Pero tinitingnan natin ang mga lumang larawan at makasaysayang larawan ng lugar na ito, kung saan mas malinaw mong makikita ang hugis na ito. Sa mga makasaysayang larawan din, mas malinaw mong makikita ang bundok at ang hugis nito, dahil wala pa noon ang mga istrukturang itinayo pagkatapos. Lalo na itong terminal ng bus. Ang nakikita natin dito sa ibaba ay isang terminal ng bus ng mga Arabo, at sa itaas naman ay may sementeryong Muslim. Kaya natatakpan din ito ang bahagi ng bundok, lalo na ang ibabang bahagi. At hindi rin tayo pinapayagan na makapasok sa lugar na iyon dahil ito ay mga lugar ng mga Arabo at Muslim. Hindi tayo pwedeng makarating doon. Kaya dito tayo humihinto sa puntong ito, nakabilang sa hardin ng libingan, at mula rito ay malinaw nating makikita ang lugar ng bungo at ng kalbaryo. Pero ang pinakamahalaga sa lugar na ito ay hindi ang bundok mismo, kundi ang nangyari dito noong Biyernes Santo ng Semana Santa. At dinala nila si Jesus sa Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. Pagkatapos ay ipinako nila siya sa krus at pinaghatian ng kanyang mga damit, nagpalabunutan sila kung ano ang mapupunta sa bawat isa. 9:09 ng umaga nang ipako siya sa krus, at ang nakasulat na paratang laban sa kanya ay, "Ang Hari ng mga Hudyo." Pagsapit ng tanghali, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupa hanggang 3:00 ng hapon. At bandang 3:00 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ngunit si Jesus, matapos sumigaw ng malakas, ay nalagutan ng hininga. Ito ang lugar ng pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang napakayaman at mahalagang tao na nagangalang Jose ng Arimatea, humiling kay Poncio Pilato, ang Romanong gobernador, nang pahintulot na alisin ang katawan ni Jesus mula sa krus upang mailibing ito na hindi karaniwang ginagawa. Karaniwan, ang mga taong ipinako sa krus ay iniiwan lang doon sa krus. Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa ng pabubukod si Poncio Pilato at ikinuwento sa atin ng Biblia na sa tabi ng lugar ng pagpapako sa krus ay may isang hardin, at sa loob ng harding yon ay may bagong libingan. Ayon sa Biblia, pagmamay-ari ni Jose ng Arimatea ang libingang ito. Kaya ang katawan ni Jesus ay inalis mula sa krus, inihanda, pinahiran ayon sa mga tradisyong biblikal at dinala sa libingan. At ngayon, tayo ay maglalakad sa loob ng hardin papunta sa libingan. Tara na! Isang tanong na lumilitaw ay paano natin malalaman na ang lugar na ito ay isang lugar na pansakahan, isang hardin noong panahon ni Jesus. Siyempre, ang mga halamang at punong ito ay wala pa noon ni malapit man. Pero ang meron tayo dito ay mga paghuhukay na arkeolohikal at natagpuan nila ang mga pasilidad na pansakahan. Halimbawa, itong imbahang tubig na ito. Kaya dito may imbahang tubig na ginagamit para mag-imbak ng tubig tuwing tag-ulan, na siyang panahon ng taglamig, at sa ganitong paraan na ipandidilig nila ang hardin na ito buong taon. May isa pang lugar dito na pang-agrikultura na gusto kong ipakita sa inyo. Ang nakikita natin dito ay isang pisaan ng ubas. Ibig sabihin, isang lugar kung saan tinatapakan ang mga ubas para makagawa ng katas o alak. Ipinapakita nito muli na ito ay isang lugar na pang-agrikultura at may posibilidad na bahagi ng hardin ni Jose de Arimatea ay isang ubasan o maliit na taniman ng ubas. At makikita natin na malapit mismo sa lugar na ito na pang-agrikultura,
Sa gitna ng hardin na ito, makikita na natin ang libingang walang laman. At sa gitna ng malaking hardin na ito, makikita natin ang isang libingan na inukas sa bato. At literal na isang libingan lamang. Dito, hindi ito isang malaking sementeryo, kundi makikita natin ang isang lugar na pansakahan na may libingan sa loob. At lahat ng nakikita natin dito ay akmang-akma sa paglalarawan sa Biblia. Kahit sa maliliit na detalye. Tingnan ninyo ito. Dito mismo sa may pasukan, makikita natin ang isang uka. Ang espasong ito dito inilalagay ang isang malaking bato na ginugulong para isara at buksan ang libingan. At ang orihinal na batong ito na ginagamit noon para buksan at isara, wala na ito dito, nawala na ito sa paglipas ng panahon. Pero mismo mga bakas sa bato ang nagpapatunay na walang duda na ito ay talagang umiiral noon. Mayroon din maliliit na ukit dito sa bato. May mga sinaunang simbolo ng Kristyanismo, dito sa labas, pati na rin sa loob. Ito ay mga simbolo ng Kristyanismo na iginuhit noong panahon ng Bizantino, na siyang unang panahon ng Kristyanismo dito sa banal na lupain. Ipinapakita nitong lugar ito ng pagsamba ng mga Kristiyano, hindi lang sa ngayon, kundi noon pang sinaunang panahon. At ang pinakakahanga-hanga sa aking palagay ay kung ano ang nasa bahaging ito. Makikita ninyo ang isang malaking bitak na bumabagtas sa bato, makikita natin ito dito. Ngayon, puno na ito ng konkreto na nilagyan nila para sa katatagan, pero makikita pa rin natin ang bitak na ito. Bakit ito mahalaga? Nakikita natin dito ang isang malaking bitak na nabuo dahil sa matinding lindol. Napakalakas ng lindol kaya gumuho ang bahagi ng orihinal na libingan. Kaya itong bahagi na inayos, makalipas ang ilang siglo, ay dahil nagkaroon ng mga problemang estruktural dito dulot ng lindol na iyon. Pero dito, ang bitak ay dumadaan lang at hindi tumatawid sa kabila. At ibig sabihin ito na ang libingan, itong pintuan, ay nahukay na bago pa mangyari ang lindol. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi namin? Nagkaroon dito ng malakas na lindol na sumira sa libingang ito. Isang malakas na lindol ang nangyari mismo sa lugar na ito at nangyari ito pagkatapos mahukay ang libingan. At ito rin ay tumutugma sa nakasulat sa Biblia kung ano nangyari pagkatapos ng pagkamatay ni Jesus. At si Jesus muling sumigaw ng malakas at isinuko ang kanyang espiritu. At narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa. Mula itaas hanggang ibaba, nayanig ang lupa at nagbitak-bitak ang mga bato. At ngayong naunawaan na natin ang buong arkeolohiya ng lugar na ito, dumako na tayo sa talagang mahalaga. Pumasok tayo sa walang lamang libingan. Kasama natin si Juan Bautista Evangelista, isang Brazilian na mahigit 30 taon nang naninirahan sa banal na lupain. Exact. Isa siyang voluntaryo sa hardin ng libingan, tumutulong magbantay at magprotekta sa mahalagang lugar na ito. Ngayon na nasa harap tayo ng walang lamang libingan, ano ang mensahe mong gustong iparating sa mga nanonood sa mahalagang araw na ito? Shalom, shalom mula dito sa Hardin ng Libingan. Nasa isang napaka-espesyal tayong lugar dito. Si Jesus ay ipinako sa krus malapit lang dito at siya ay inilibing sa isang bagong libingan na pagmamay-ari ni Jose ng Arimatea. At maaari tayong maniwala sa kinabukasan dahil siya ay muling nabuhay.
dumating ang liwanag sa mundo. At nais kong hilingin na ang liwanag na ito ay patuloy na magningning sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya rin sa napaka-espesyal na Pasko ng pagkabuhay na ito. Sa Pasko ng pagkabuhay ng 2026. Kaya kahit na ang mundo, ang gitnang silangan at ang Israel ay dumaranas ng mahihirap na araw, yakapin natin ang liwanag na nagmumula sa Diyos. Pahalagahan natin ang petsang ito at ipagpatuloy ang dasal para sa kapayapaan ng lahat sa gitnang silangan. Amen. Shalom, shalom. Mula sa mahalagang lugar na ito sa Biblia, binabati namin kayo at inyong pamilya ng masaya at pinagpalang Pasko ng pagkabuhay. Hanggang sa muli. Salamat, Joao.